Sa usapin po ng mga insurance requirement ng mga proyekto po ng DPWH, pwede po doon tayo magsimula muna. Ano ba ang panuntunan ng Insurance Commission sa usapin po ng pagpapasiguro sa mga proyekto po ng DPWH? Magandang yung pagkakataon na ito, no? Kasi narinig ko yung inyong usap kay Secretary Dizon, no? Para maiklaro lang, ganito po yung ating sistema. At ito po ay nakalagay sa ating government procurement laws at saka sa DPWH, no? Requirement po na meron silang mga bonds na kailangan ikunin. Ang pinaka-importante po dito ay tinatawag na performance bond, no? Dito po ay surety. Required po na ang bawat project ng DPWH ay 30% should be covered by surety. At yun po ang kino-cover ng ating mga insurance companies. At ang usual cost po ninyo is about 0.5% of the total 30%. So hindi po lahat ng total ay meron, pero nako-cover po natin ang 30%. Ito po ay para panigurado na i-execute at gagawin ang project. Okay. At pero maliban po dyan sa surety na yan, meron pa ho bang kung tawagin ay contractors all risk insurance? Oh yes, magandang magpagkahiwalayin yung diferensya niya, no? Ito pong CARI na tinatawag, isa rin pong requirement yan, pero hindi po dito sa nabanggit kong mga batas, but doon sa ibang mga regulasyon ng DPWH. Ito po ay nagko-cover sa mga damages na mangyayari during the construction at saka to cover also some third-party liability. Ay yung pong nauna, yung performance bond ay para po sa buong kontrata. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!